Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Narito po tayo sa ating programa na Life for Christ Ministry. Muli po, ito po ang inyong lingkod na si Brother Joey Raganilla at ito po ang ating daily devotion. Isang maganda at mapagpalang araw po ngayong araw ng Lunes. Ang title po ng ating daily devotion ngayon ay The Power of Unity. So, ang ating daily devotion po ay makikita sa aklat ng Biblia sa Pangalawang Hari, chapter 6, verse 1-5. Ang sabi po dito, minsan lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinapamahalaan niya. Sinabi nila, maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Pumayag naman si Eliseo. Sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot ni Eliseo. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon. Tinanong ni Eliseo, saang banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy, inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, kunin mo na. Inabot naman iyon ng lalaki. So kung makikita po natin sa mga talata na ating binasa, makikita po natin doon yung salitang submission. Sa kabila ng pamamahala ni Propeta Eliseo sa kanyang mga estudyante, so nagpakita ng submission yung kanyang mga tinuturuan sa pagkapropeta. So nagpakita sila na una, submission at kababaang loob. Kahit na nag-aaral sila sa pagkapropeta, nagpakita pa rin sila ng kababaang loob o pagsunod. Di po ba? Una, kailangan tayo magpakita ng kababaang loob sa Diyos. At pangatlo po, nagsasabi sila ng katotohanan. Hindi sila naglilihim. Di po ba kung mapapansin natin, pwede naman na hindi natin sabihin o hindi sabihin nung nagsalita na yun na nahulog yung kanyang palakol kay Eliseo. Ngunit sa kadahilanan na nagtuturo ang salita ng Diyos na kung paano magpakita ng submission at pagpapakita ng humility, kababaang loob, ay nagsasabi rin ng katotohanan. Lalong-lalo pa kung makikita natin po sa ating mga binasa, yung palakol na ginagamit niyang pamputol ay hiniram niya lamang. Di po ba? So, dito, tatlong bagay ang pinapakita dito o itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Una, kailangan magkaroon tayo ng submission. Kanino? Sa mga pinaglilingkuran natin. Unang-una sa Diyos. Magkaroon tayo ng submission sa Diyos. At pangalawa, sa mga amo natin. O sa mga guro. Di ba? Sa mga magulang, lalong-lalo na. At syempre, kailangan natin magpakita ng kababaang loob palagi. At yun nga po, pangatlo, ang pagsasabi ng katotohanan. So, dito sa bagay na to, sabi nga, ang pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng maluwag. Di po ba? So, noong mga panahon na yon, dito sa sitwasyon na binasa natin, so, naging totoo lang din yung isa sa mga estudyante ni Eliseo, na nung nahulog yung palakol sa ilog, sinabi niya agad, dahil alam niya na walang ibang makakatulong sa kanya. Siguro, sa aking pag-aaral, sa obserbasyon ko, yung ilog Jordan ay hindi naman sinlinaw ng tubig ng dagat na makikita mo kung ano yung nasa ilalim.
Ang ilog Jordan po ay malabo po yung tubig niya. Dahil ito ay nasa disyerto, so mabuhangin yung lugar na yon. So yung ilog Jordan po, kung hindi ako nagkakamali, at i-correct nyo na rin po ako kung mali man ako, malabo po ang tubig doon sa ilog Jordan. Para bagang kakulay niya yung 3-in-1 na kape. Parang ganun. So hindi mo makikita yung ano man yung nasa ilalim. Ngunit dahil nga alam naman nung isa sa mga tinuturuan ni Elias kung saan banda nahulog. Tinanong ni Eliseo kung saan banda nahulog. So nung itinuro yon, ayun, gumawa si Eliseo ng paraan, pumutol siya ng kahoy at inihagis doon. At saka lumutang naman yung palakol. So sa atin sa realidad o sa literal na buhay natin sa pagkakaroon ng submission o humility at pagsasabi ng katotohanan, ito po ay nagdudulot ng kagaanan sa buhay. So mula sa ating pamilya, sa trabaho man, sa mga kasama sa trabaho, sa kaibigan, o kung kanino man, ang pagsasabi po ng katotohanan o ang pagiging totoo ay nagdudulot po ito ng kagaanan sa ating mga buhay, sa ating pamumuhay. Siyempre, lalong-lalo na po sa personal nating buhay at sa ating mga kasama sa paligid, sa mga tao na kapaligid sa atin. So, maging totoo po tayo lagi sapagkat ito ay nagdudulot ng kagaanan sa buhay, ang pagiging totoo. At kung gaano din ka powerful ang pagkakaroon ng unity or pagkakaisa. So, ganun na lang. Kung meron tayong pagkakaisa, so, simulan natin sa pagsasabi ng katotohanan sa bawat isa. Diba? So, sa buhay natin, aminin natin na hindi natin kaya ang maraming bagay. Lalo na kapag humaharap tayo sa mga mabibigat na pagsubok. So marami kasi sa atin na individual na minsan kinakaya na lang natin yung mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin dahil ayaw natin makaapekto sa iba. Ayaw natin na magdagdag pa sa alalahanin ng ating magulang o sa sino man nakasama natin lagi. Kaya minsan sinasarili natin. Pero ganun pa man may isang bukod tangi tayo na pwede nating sabihan ng mga problema, na pwede tayo magpakatotoo. Kung hindi man natin kaya sa ating pamilya, hindi man natin kaya sa ating mga kaibigan, sabihin yung totoo, so magpakatotoo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi man natin nakikita ang Diyos, ngunit naniniwala tayong may Diyos. Sa Kanya tayo higit una na magpakatotoo. At sa Kanya tayo una higit na magtiwala. So sa Diyos tayo una magtiwala. Wala tayong unang dapat na lapitan kundi ang Diyos na dapat nating alam na siya lamang ang makagagawa ng mga bagay na imposible. Sabi nga sa Matthew chapter 19 verse 26, with God all things are possible. So, sa Diyos tayo una makipagkaisa. So, tandaan po natin sa ating na pag-aralan na ang pagsasabi ng katotohanan sa ating mga kasama, sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, ito po ay nagdudulot ng kagaanan sa buhay. Minsan, yung mga sekreto, yun ang higit na nagpapabigat sa atin. Sa ating kalooban, sa ating isipan. Pero kung magiging open tayo sa lahat ng bagay, hindi man natin intensyon na dagdagan pa yung problema nila, pero yung mga bagay na tila hindi na natin kayang sarilihin, maghanap tayo ng pwede nating sabihan. Malay nyo, di po ba, yung masasabihan mo, tulungan ka, di po ba?
Pero syempre, piliin mo pa rin yung mga tao sa paligid mo na pwede mong pagsabihan ng yung mga mabibigat na problema. Yung sa tingin mo, mapapagaan niya yung kalooban mo. So una po, lapitan natin yung tinitingnan natin na makakatulong sa atin. So, as a Christian, mas piliin natin na lapitan yung ating mga pastor, yung mga elder na tinitingnan natin sa loob ng church, sa loob ng iglesia, na pwede nating pagkatiwalaan. Di po ba? Hindi lahat na nasa church ay pwede mong pagkatiwalaan. Siyempre, pipiliin mo lang. So, unang-una, siyempre sa pastor mo or sa mentor mo. Di po ba? At siyempre nga, kung hindi ka man Kristiyano, o ano man ang iyong religion, ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay, problema sa pamilya, kaibigan, o sa sino man na mahal mo sa buhay, tapos wala ka mapagsasabihan, mas piliin mong ilabas ang lahat ng yan, isabi ang lahat ng bigat mo sa buhay sa Diyos una-una. Sa Diyos lamang tayo una magtiwala. Tulad nga ng una nating devotion, kung naalala po ninyo, sa Diyos tayo higit una na magtiwala. At sa Kanya tayo humingi una ng tulong. At sa Kanya tayo una na makipagkaisa at magpakita tayo sa Kanya ng yung tatlong bagay na nabanggit natin, yung submission. So, magbigay tayo ng submission sa Diyos, no? At magpakita tayo ng kababaang loob lagi. At syempre, maging sa Diyos, walang nalilihim. Kaya, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos. Maraming salamat po. Muli po, ito po ang inyong si Brother Joey Rabanilla, ang inyong pong lingkod. At ito po ang ating daily devotion. At ito po ang ating programa na Life for Christ Ministry. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa inyo.